Ngayon sa I Love Pinas! Mga friends, sa loob ng kalahating oras, ikutin natin ang ilang tourist destinations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Luzon, puntahan natin ang Kayangan Lake sa Coron na minsan ang binansagang cleanest lake in Asia. Sa Visayas, puntahan natin ang The Ruins, ang pinaka-breathtaking sa mga napuntahan ko sa Negros. Magpaikot-ikot tayo sa loob ng Space Bowl sa water park na ito sa Cebu. Sa Mindanao naman, tuklasin natin ang cultural treasures ng mga ninuno ng mga katutubo rito. Yan at marami pa dito lang sa I Love Pinas! I love Pinas. I love Pinas. I love Pinas. I love Pinas. Ako po si Gardo Lorenzo. Mabuhay! I love Pinas! I love Pinas. Sa dami ng mga napuntahan ko sa Pilipinas, so far, ang pinaka-nabighani ako sa ganda ay ang Kayangan Lake sa bayan ng Coron sa Palawan. Ang Kayangan Lake ay ang itinuturing na isa sa pinakamalilinis na lake dito sa Pilipinas at nabansagan na rin itong cleanest lake in Asia. Kailangan ng boat ride para marating ang lugar. Matapos niyan ay maikling trek naman at pag-akyat ng hagdan. 8 to 4 p.m. naman ang visiting time dito sa Kayangan Lake. Ito ay para mapanatili ang kaligtasan ng mga turista dito. Kapag kasi gabi na, madilim na ang paligid at mahirap nang mag-trek pabalik sa dock area. Sa tuktok ng hagdan, may resting area. Dito rin sa peak na ito ay makikita ang tinatawag nilang Kayangan Cave. Konting lakad lang ay pwede mo na itong masilayan. Sa tapat ng Kayangan Cave, makikita nyo na ang top view ng ever-famous na Kayangan Lagoon. Ang sinasabing most photographed spot in Coron. Ang Kayangan Lagoon ang view na madalas makita sa mga internet sites at postcards kapag Coron ang pinag-uusapan. May parang view deck dito sa tapat ng cave. Pwede ditong magpa-picture habang ang Kayangan Lagoon ang inyong background. Pero mag-ingat kayo para hindi naman kayo mahulog. After natin makapag-rest sandali at makapagpa-picture sa Kayangan Cave at Kayangan Lagoon, ituloy na natin ang ating journey papunta sa Kayangan Lake. Pagkatapos natin umakyat ng pagkataas-taas, ay bababa naman tayo ngayon para makarating doon sa lake. Mag-ingat muli dahil matarik pa rin ang daan pababa. After 15 to 30 minutes, narating ko rin ang nagtatagong Kayangan Lake. Hindi ko mapigilang mapawaw sa ganda ng lake na ito. Napakalinis, napakaganda at napaka-peaceful. Bluish green ang color ng tubig dito sa Kayangan Lake kaya kitang-kita mo ang malinis at malinaw nitong tubig as in sobrang linaw ng tubig. Tignan nyo, may mga maliliit pang isda. Sabi ng aming guide, needlefish daw ang tawag dito. Brackish water ang tubig dito. Ibig sabihin, 70% nito ay fresh water habang 30% naman ay salt water. May boardwalk din sa paligid ng Kayangan Lake. May upuan din dito para pwedeng mapaglagyan ng mga gamit at pwedeng mapagpahingahan. Kita nyo naman, walang kahirap-hirap ang paglalangoy dahil nakasuot ako ng life vest. At alam mo ba, dito sa Kayangan Lake, ang pakiramdam ko, wow! Napunta ba ako sa ibang dimensyon? Dahil
Makikita niyo naman sa aking likuran, kakaiba yung mga rock formations. Pag tumingin ka sa ilalim, kakaibang rock formations din. Oh yes! Kaya lang ha, ingat. Kung gusto niyong tumalon dito para masaya, nako, abangan nyo dun sa area na malalalim kasi meron dito mga bato. At kung tatalon kayo, mas maganda na may life vest para hindi ka sasagad papunta sa ilalim kapag tumalon. Pero sa ngayon, yayain ko muna kayo. Tara, sisid tayo. Pwedeng-pwede dito mag-swimming at snorkeling. Sobrang refreshing ng tubig kahit ang taas-taas ng inakyat natin kanina. At kahit ang init-init, bawing-bawi naman sa ganda ng lugar na ito. Breathtaking din ang ganda ng view sa ilalim ng lake dahil sa nagkagandahang rock formations nito. Sabi nga ng mga kasamahan ko, para raw may cathedral sa ilalim. Kaya naman hindi ko pinalampas ang pagkakataon na makita rin ito. Bukod sa mga rock formations ay may cave din daw dito na pwedeng pasukin. Underwater ang cave dito sa Kayangan Lake. May maliit itong opening kaya hindi gaanong pansin. Kailangan ditong yumuko o kaya naman ay sumisid para makapasok. At napakaganda sa loob. Pagtingin mo sa itaas ay may butas pa kung saan pumapasok naman ang liwanag ng araw. Heto ang ilang tips ko sa mga gustong punta ng Kayangan para ma-maximize ang inyong enjoyment. 1. Mag-allot kayo ng more than 4 hours para dito. Huwag magmamadali. Marami kasi sa tour packages ng Coron. Siksik sa buong maghapon ang mga destination ng boat ride. Pero pwede naman kayo mag-request na habaan ng time allocation sa Kayangan. 2. Pumunta kayo dito kapag off-peak season para wala masyadong turista. Kasi kapag summer na sobrang dami ng tao sa Kayangan, baka mahirapan kang i-enjoy at libutin ito kung masikip. But if you wanna meet new friends, baka mas bet mo ang peak season. Isa pang bet na bet ko ay ang shipwreck diving ng Coron. Kaya nga pa nabansagan din itong Shipwreck Diving Capital of the Philippines. Nung panahon ng gyera, maraming barko ang lumubog. Makalipas ang maraming taon, tourist destination na ngayon ang sunken ships na ito. Maraming shipwreck sites sa Coron na pwedeng mapagpilian. Ang isa sa mga ito ang skeleton wreck. Ubus na ang lahat ng bahagi ng barkong ito, kaya talagang skeleton na lang nito ang natira at inyong makikita. Pwede ito sa mga beginners pagdating sa diving. Kapag high tide, 6 meters ang sisisirin mo. Mararating mo na ang lumubog na barko. 22 meters naman ang pinakamalalim na bahagi ng barkong ito. 29 to 30 degrees Celsius ang temperatura sa ilalim ng tubig. Priceless ang experience na makita ang dating nasunog, lumubog at ngayon ay skeleton na lang na barko. Priceless din ang maramdaman ko na kakaba-kaba kasi nakakatakot ang itsura ng skeleton wreck. Parang may biglang bubulaga mula sa ilalim o baka naman may bangkay ng sundalo kung makita. Nilinaw naman ng mga taga-Coron na ligtas dito at wala ng remains ng dead soldiers. Ang skeleton ship na ito ay tinubuan na ng iba't ibang corals at marahil malayo na sa orihinal nitong itsura. Maraming iba't ibang kulay at iba't ibang klase ng isda ang nakikita ko. Enjoy na enjoy ako under the sea garden dito. Para kasing mga bulaklak ang mga corals sa ganda. Para naman sa mga hindi kaya ng scuba diving, lalo na kung sinisipon, bawal mag-scuba dive ha. Pwede niyong subukan na mag-snorkeling. Madali lang kasing makita ang skeleton ship dahil sa isa ito sa pinakamababaw na shipwreck dito sa Coron Bay. 2 thumbs up ako sa shipwreck scuba diving dito sa Coron. Priceless! Up next, sa Visayas, puntahan natin ang The Ruins, ang pinaka-breathtaking sa mga napuntahan ko sa Negros. Magpaikot-ikot tayo sa loob ng Spaceball sa water park na ito sa Cebu. Sa Mindanao naman, tuklasin natin ang cultural treasures ng mga ninuno ng mga katutubo dito. Sa pagbabalik na yan ng I Love Pinas! I love Pinas.
Mga ka-FB, may Facebook page ang I Love Pinas. Type facebook.com/official I Love Pinas at i-click ang like. Sali na! I love Pinas. Pinas. I love Pinas. Kanina pinakita ko sa inyo ang mga must na gawin kapag nasa Coron. At yun ay ang puntahan ng Kayangan at ang shipwreck diving. Mula sa Coron na matatagpuan sa Luzon, lipad naman tayo dito sa Visayas. Sisimulan natin yan sa must na puntahan kapag nasa probinsya ng Negros Occidental. Ang world-famous na The Ruins ay matatagpuan sa bayan ng Talisay dito sa Negros Occidental. Itinanghal ito bilang isa sa 12 of the world's most fascinating ruins. Napakaganda! Wow na wow na wow! Alam niyo ba kung pupunta kayo dito ng Negros, must na pumunta kayo dito sa The Ruins at konting hakbang papunta sa likod. Makikita niyo naman, ito, ang dalawang simbolo na parang E at saka number 3 na magkaganyan. No? Pero actually, hindi at 3 yan. Ha? Ito ay binaliktad na M. MM. Bakit MM? Kasi Mariano at Maria. Nang ipatayo ito ni Mariano Lacson, pinalagay niya ang simbolong ito para kumatawan sa kanyang pagmamahal sa namayapa niyang misis na si Maria Braga. Kaya ang istrukturang ito ay simbolo rin daw ng kanyang pagmamahal. Kaya lang, sinunog ang mansyon ng mga Amerikano noong panahon ng World War II dahil baka raw pagtaguan noon ng mga Hapon. Tumagal ang sunog ng hanggang 3 araw at ito ang natira. Sa loob ng 67 years ay naging abandonado ang mansyon hanggang sa maisipang iayos at pagandahin ng apo ni Don Mariano Lacson na si Raymond Havellana. Hanggang sa tuluyan na ngang binuksan sa publiko at ngayon tinatawag na The Ruins. Ngayon, picture perfect kung maturingan ang The Ruins. Dinarayo ng napakaraming local and foreign tourists, pati na rin mga photographers. Bakit kanyo? Aba, naman kasi, kahit saan bumaling ang tingin. Have na have sa ganda ng pagkuha ng litrato. Isa sa paboritong kunan dito ay ang fountain na ito. At pwedeng-pwede rin ang fantasy shots. Next destination natin, ang probinsya naman ng Cebu. Ang must na dayuhing park dito ay ang Imperial Palace Water Park sa Lapu-Lapu City. Dahil water park nga ito, syempre ang mga activities na talagang binabalik-balikan dito ay ang kanilang mga swimming pool at sari-saring water activities. Ang Amazon River Pool, nako para kang nasa Amazon River. May malaking island pool din sila dito na malapit lang sa main building. Ang isa sa mga exciting na feature sa mga pools ay ang kanilang mga slide. Ready ka na ba mahilo? Ako, medyo ready na. Kasi susubukan natin ngayon ang Space Bowl. Ano ang Space Bowl? Eto yun, no? Tignan nyo, meron ditong slide sa aking gilid. Enclosed siya para kang nasa cave at dudulas kang pababa. Papunta doon sa napakalaking bowl na yon na tinatawag na Space Bowl. At kapag pumasok ka doon, twice kang iikot hanggang sa zoop. Ba, mukhang exciting, no? Tara! Amazing talaga ang Space Bowl! Magpapaikot-ikot habang dumudulas pababa papunta sa pool. Ito ang pinaka-paborito kong activity dito. Ang sarap ulit-ulitin! Kung sawa na kayo sa pool area, nariyan naman ang malawak na beach area. Proud na proud ang Imperial sa kanilang water activities. Kagaya naman ito ang tinatawag nilang jet kaya kung saan meron ka parang joystick start. Ayan o, start. Tapos may accelerator, maandar na. And then shift left to right. Ayan o, ito, water kayak. Parang naglalaro ka lang. Nakaka-relax talaga to. Left, right, left, right.
Kita mo naman, sa jet kayak, hindi na kailangang magsagwan at malilibot mo na ang buong beach. Isa pa ito sa mga pinakabagong attractions dito, ang tinatawag na jet boarding. Ayan, dadapa ka dito, tapos hahawakan mo yung controls at mapapaikot-ikot ka na dyan. Ready? Let's go! Masaya at challenging sa jet boarding pero tignan mo itong si Kuya, sisiw lang. Tignan mo, nakatayo at nag-e-exhibition pa. Up next, bisitahin naman natin ang Kalanggaman Islet sa Leyte. At tuklasin ang Mindanao Cultural Treasures sa Davao. Magbibitiyo dahil sa pagbabalik na yan ng I Love Pinas! I love Pinas. Mga ka-FB, may Facebook page ang I Love Pinas. Type facebook.com/official I Love Pinas at i-click ang like. Sali na! I love Pinas. Pinas. I love Pinas. Dito pa rin sa Visayas, sa probinsya naman ng Leyte, puntahan natin ang pinagmamalaki nilang napakaganda at napakalinis na Kalanggaman Islet. Kalanggaman? Oh, don't worry. Hindi naman ito isang isla na puro langgam. Isang paraiso pa nga itong maituturing. Kung gusto mo kasi ng isang lugar na malayo-layo sa kabiastan para naman makapag-unwind, one of the best places itong Kalanggaman Islet para puntahan. Pinapayuhan ng local government unit ang mga turista na sasakay dito sa speedboat na magsuot ng life vest, syempre para sa kaligtasan natin. At kung magdadala naman kayo ng mga gamit, nako, payo din nila ibalot ito sa plastic para maprotektahan naman yung mga gamit sa loob na maaring mabasa at masira. At kung magugutom ka naman, naku, walang restaurant sa mga iikutan dito ha, kaya payo nila magbaon ng sariling pagkain. Sobrang challenging ng naging biyahe namin dahil sobrang taas ng mga alon. Kaya medyo nakakatakot pero exciting. At matapos ang halos isang oras na maalong biyahe sa dagat, narating namin ang Kalanggaman Islet. Alam nyo ba na ang destination natin Kalanggaman Island, pero yung journey, yung biyahe, yung pagpunta dito, nasakay ng speedboat na nilalabanan ng napakatataas na alon. Yun, adventure na talaga yun eh. Pero yung ba naman, ito yung alon na woo, woo. Ito yung speedboat, woo. Gumaganon kami, woo, gumaganon. At pag woo, gumanon, boom. Pagbagsak na ganun, grabe, ang sakit sa puwet, pero yun yung adventure dun eh. Kakaibang experience, hindi ko pa yan na-experience sa buong buhay ko ngayon lang. Kaya naman nakaka-enjoy at kahit masakit, masaya. Lalo na ha, pumapasok yung mga flying fish sa loob ng speedboat, tapos tumatanong din palabas. Sayang nga lang hindi namin makunan eh, kasi kung makukunan namin, ako masisira naman yung camera sa lakas ba naman mga alon na pumapasok sa speedboat. Pero may papakita pa ako sa inyo, isa pa, tara. Grabe! Nakabibighani ang asul na karagatan. Lalakad ako dito sa sandbar. Alam nyo, kanina, tuyo ito tuyo. Ngayon, unti-unti nang tumataas ang tubig. Pero normal yan dito sa Kalanggaman Island. Bakit Kalanggaman Island ang tawag dito? Kasi sa top shot o top view ng island na ito, korting ibon daw ang makikita mo. Okay, ano connection ng ibon at Kalanggaman? Sa salitang Cebuano kasi ang langgam ibig sabihin ay ibon. Kaya korting ibon, Kalanggaman Island. Ang mga sandbar daw ay nag-iiba ng pwesto. Depende raw ito sa hangin, kung amihan o habagat ang hangin. Nakakaaliw din pagmasdan ang pagkakaiba ng wave behavior. Habang ang kabilang bahagi nito ay sobrang maalon, ang kabilang parte naman ay panatag ang alon. At kita mo naman, napaka-cute ng hermit crabs dito. Tahimik ang lugar, walang establishments, at pakiramdam mo'y nasa napakalayo mong lugar. Break muna sa kabisihan ng buhay.
Up next, subukan nating sumayaw sa saliw ng katutubong tugtugin at sumakay sa Skyrider. Ang sarap! Ang lamig! Sa pagbabalik na yan ng I Love Pinas! Pinas. Mga ka-FB, may Facebook page ang I Love Pinas. Type facebook.com/official I Love Pinas at i-click ang like. Sali na! I love Pinas. Pinas. I love Pinas. Mula Luzon, lumipad tayo patungong Visayas at ngayon, andito na tayo sa Mindanao, specifically dito sa Davao. Ang mas na libutin dito ay ang Eden Nature Park and Resort. Wala pang isang oras mula sa pinakasyudad ay maaari mo na itong marating. 3,000 feet above sea level daw ang taas nito, kaya naman kitang-kita mo mula dito ang buong Davao City. Wow! Ayos na ayos ito for family bonding or barkada trip. Napakarami ng pwede mong makita at ma-enjoy dito. Maraming iba't ibang klase ng puno, kaya naman ang klima presko at malamig. At ang dami ding magagandang bulaklak. Kapag nag-iikot kayo dito sa Eden Nature Park, pwede kayong pumunta sa Flower Garden. Yan yung nasa bahaging kanan ko. At kapag naglakad-lakad kayo ng konti, mapupunta kayo dito sa boundary na tinatawag kung saan makakakita ka ng Jade Vine. Alam nyo ba, first time ko makakita ng Jade Vine at ganito pala yung itsura nun. Ayan, oh, medyo blue-green. Ang ganda ng parang bulaklak, eh, no? Tapos, pag dumating kayo dito sa boundary na to, ito na ang amphitheater. Pwede kayo tumakbo-takbo, magpa-picture, umikot-ikot, at dun sa bandang likuran ko, may makikita kayong Rainbow Pass. Tara, picturean tayo dun. Wow, alam nyo ba ang ganda-ganda dito dahil ang dami-daming mga puno. Pero, alam nyo ba na biktima ito ng illegal logging at noong 1970 sinimulan na magtanim ng sobrang daming mga puno dito. Ito ay resulta ng reforestation. Pero nyo, 80 hectares ito pero 95% ay itinanim lamang na puno. Pero hindi lang yan ang mga man-made dito dahil dito sa Matinlo Falls, ito ay man-made din. Ganito. Ito si Bagani. Bagani, yan ang tawag sa tribal hero o protector ng mga tribo ng Bagobo. At narito tayo ngayon sa Tinubdan Park. Bahagi ito ng Eden Nature Park kung saan pinapakita ang pinaghalo-halo, pinagsama-samang mga kultura ng indigenous peoples ng Mindanao. Tara! Ito ang Balay Kalimudan o Datus House. Dito nagtitipon-tipon ang mga pinuno ng komunidad kung saan inaayos ang mga hindi pagkakaunawaan. Dito rin nagkakasal at ang iba pang mga ritual dito ginagawa. 5,000 square meters ang Tinubdan Park. Pinakikita dito ang kultura ng mga tribo sa Mindanao. Kabilang na ang mga bahay, tradisyon, sayaw, pananamit at mga paniniwala. Bukod sa mga yan, meron din sila ditong zipline na tinatawag nilang Skyrider. Alam nyo, ang mahirap dito ay ang paakyat kasi sobrang nakakapagod. 60 feet ang aakyatin mo papunta dito. Tapos paglampas mo dun, naku, ang lalim pa ng makikita mo, matatanaw mo, pero okay lang yan. Ready! Okay. Tanggit na lang sila. Anong tanggit mo? Ang baliktad eh. Ay, hindi ako babaliktad. Woo! Ang
sarap ang lamig! Ba't ako umiikot? Ang bagong attraction naman nila dito ay ang Sky Cycle, kung saan pwede kang magbisikleta sa alambre and pedal your way through the sky. Kung may fear of heights naman kayo, huwag mag-alala dahil meron din sila rito kung tawagin ay Indiana Jones. Mababa lang ito at ang ikinaganda pa ay libre. Woo! Yahoo! O ano, sana nag-enjoy kayo muli sa ating pagbisita sa mga lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga lugar na bet na bet at mas na mas, kaya i-push mo na yan! Ay, tapos na pala agad ang ating episode ngayong araw. Pero ang patuloy naming pasasalamat sa inyo, hinding-hindi matatapos. Salamat sa mga magagandang mensaheng patuloy ninyong pinapadala sa Facebook, gaya nito. Message from Lester Abella II. Sabi niya, ang ganda po talaga ng I Love Pinas! Maraming matututunan bawat episode. Ang lupit, more power at tumagal pa sana ang I Love Pinas! Message naman mula kay Paul Manabat. Na-enjoy ko po ang panonood ng I Love Pinas. Hindi boring panoorin. More power po sa lahat ng bumubuo ng I Love Pinas. May message ka ba? I-post mo na sa facebook.com/official I Love Pinas at i-click ang like. Follow us also on Twitter. Type twitter.com/real I Love Pinas. Sana'y nakatulong ang adventure trip special ngayon para sa mga susunod niyo pang bonding trips para naman lubusan ninyong ma-enjoy ang paglibot sa ating bansa at sabay-sabay sabihin ang I love Pinas! I love Pinas. I love Pinas. I love Pinas. I love Pinas.